Magandang tanghali at happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, unexpected po itong ating, ang aming pagkapunta po rito. Kinunta ko si Pastor dahil sa dumating yung isang taga-subaybay po natin galing Italy, si Brother Henry Manaig. Ang kapatid nito ay taga-subaybay ng programang pag-aralan natin na naka-live streaming lagi sa Facebook. At siya po ay dating pulis. Kilala yung mga manaig dito sa lugar na ito. Maraming anting-anting, maraming agimat. Pero pinagpalit niya sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ako po isang hamak na mababa pa sa ordinaryong tao kung tutuusin. Wala akong may pagmamalaki. Kasama ko sila Brother Rocky, natututo kami, nag-aaral kami, kasama si Kamenong. Ang nag-train sa amin ay si Pastor Rodi Bautista. Nagpagamit po tayo sa Panginoon, kaya ang Panginoon talaga ay gumagamit ng mga ordinaryong tao. Nagpasimula po kami sa aming radio ministry, sa Ang Tinig sa Ilang, at yung nag-pray po sa atin kanina, si Brother Jovic Lastrado, ay bunga ng Ang Tinig sa Ilang. Ang kwento niya sa akin, sila mga born again, ay pag magsisimula ng Tinig sa Ilang alauna, silang halos magbuong pamilya ay gustong makauwi agad para makinig. Pwede ho bang tumayo? Huwag mahiya yung pamilya ni Brother Jovic, yung magulang at yung ama't ina at kapatid. Pwede po tumayo. Ayun. Ayan. Siya po at ang kanyang asawa at anak ay mga masugid na taga-subaybay ng Ang Tinig sa Ilang. Sila po'y produkto, bagaman hindi sila sabay-sabay na nabautismuhan. Pero, sige po, salamat po. Sila po'y naging bunga ng ating ministry sa radyo pa lamang. Salamat sa Panginoon, hindi lang po tayo ginamit sa radyo at marami po kami mga layman. Dinala po kami sa telebisyon. Para mas mapalawak ang ating gawain, ang aking pong tinataguyod na programa ngayon ay, ang titulo po ay Pag-aralan Natin. Ang nakita ko hong advantage nung live streaming. Napakabilis ng naaabot ng ating mga video. Kagabi ay nag-live po tayo at pagkatapos ng program ay inabot po ng 3,700 views. Napakabilis po mga kapatid. At bilang patunay na meron po tayo mga taga-subaybay po talaga na nakikinabang, gusto ko pong tawagin ngayon ang ating bagong balikbayan sa ating kalagitnaan, si Sister Teresa Tuoyama na hindi pa po siya Adventist at ang kanyang kapatid, si Sister Carmencita Minagawa. Pwede pong tamayo. Saan po kayo? Andun sa huli. Ayan o, nakatayo. Yan. Sister Teresa, may baptism mamaya. Sinasabi ko lang, hindi ko sinasabing sumabay ka. Pinapaalam ko lang sa iyo. Dahil may usapan tayo na hindi ka babalik ng Japan, na hindi ka nababautismuhan, hindi ko yan nakakalimutan. At gusto kong ma-witness yan mga kapatid. Nakikita ho natin ang napakabilis ng paglago ng ating media ministry sapagkat yung mass media talaga ay napaka-in-demand ngayon. Kaya gamitin, dati naririnig ko, bawal TV, bawal yung ganyan. Pero ngayon, kailangan natin yon sa ating pong pangangaral, sa ating pong evangelism. Kung gusto po nyo maging kabahagi, kapag tayo po ay mayroong mga inilalive na program, i-like po ninyo yung Pag-aralan Natin page. At para pag may nilalagay tayong video, manonotify kayo din. Pagka live po yan, click nyo lang yung share, then makikita nyo doon invite. Lahat ng friends nyo, i-check nyo lang. Lahat ng mga kaibigan nyo makikita niyan. Kaya pagkatapos ng program, minsan inaabot ng, ang nare-reach na tao, ay maabot ng 30,000, 25,000. Yung iba doon offline, pag nag-online yon o makikita sa kanilang
sa kanilang timeline yung inyong shinare na video, then mapapanood. Kaya nga, pagkatapos ng program, kinabukasan, ang bilis, ang daming nanonood. So, papaano po ba kikilalanin anong identification ng tunay na iglesia? Paano natin maire-relate sa dami po ng nag-aangkin ngayon na sila ang tunay na iglesia? Paano natin maiko-connect at masasabi natin na yung identity ng tunay na iglesia ang itinatag ng Diyos ay nasa Seventh-day Adventist? Kaya nga pag mayroong mga debate, ay bihirang may lumaban sa paksa na patutunayan na ang katangian ng tunay na iglesia ay nasa Seventh-day Adventist. Kadalasan ang gusto, ano ang tunay na iglesia? Dahil nakabase sila kung ano yung title. Pero sa katangian, mga kapatid, yan ho ay tahasang ipinagmamalaki natin. Pero mga kapatid, sa ating panahon, mga kapatid, mga kaibigan, maging ang pangalan o titulong Seventh-day Adventist ay pinag-aagawan na rin. Maraming mga Seventh-day Adventist, iba-iba ang buntot. Seventh-day Adventist Reform Movement. Seventh-day Adventist, the Shepherd Rod, yung mga Davidian. Seventh-day Adventist, International, ano yun? IMS. Ano nga ba yun? Basta. So, meron pang iba-iba. Kaya hindi na rin maintindihan. Meron pa akong nabasa sa Facebook. The remnant of the remnant. Ay, talagang gustong lampasan pa eh. Pag sinabing remnant, retaso. Pag tira ka pa ng retaso, ay basahan na yon. Pag retaso kasi, alam ko, mananahi ako eh. Yung tira na pinagtayan, remnant yon. Ay meron pang remnant of the remnant. Pagka yung, sa Taytay, kasi capital garment na, yung Taytay, marami doon namimili ng mga tira-tira, retaso. Nagagawa pa rin damit. Pero yung sobra doon, basahan na talaga mapupuntahan. Kaya sana, wag nang gumamit ng remnant of the remnant. Para lang patunayan na sila ang totoo. Ating pag-uusapan, mga kapatid, mga kaibigan, yung identity ng Seventh-day Adventist ayon sa propesiya. Kahit na nga yung Kristo, mga kapatid, maraming namimiki. Pero mayroon pong katangian na hindi pwedeng pasubalian kung sino ang tunay na Kristo. Dahil mayroong bakas, butas sa kanyang dalawang kamay. Ang sabi po ng Jeremias 29, talatang 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ako po ay naniwala na kaya narito ang ating mga handang tumanggap ng bautismo sapagkat kayo ay mayroong damdamin na hinanap po ninyo ang ating Panginoon. Kung meron pong nakatala sa listahan na ang hinahanap pala ay hindi si Kristo kundi si Christopher, ay mag-isip-isip. Mali. Kung meron pong nandito hindi dahil kay Jesus kundi kay Jesus, ay mali na naman. Saan yung mga babautismuhan? Bakit natatawa kayo? Baka nakaka-relate. Saan po yung mga babautismuhan? Backslide na agad? Hindi. Yan. Okay. Sige, makinig mabuti, mga kapatid, ha? Ang taong may malinis na hangarin at hinahanap ang Diyos, hindi papayag ang Diyos na hindi niya masusumpungan. Saan namang kaparaanan ay igagayad tayo ng ating Panginoon para dalhin tayo sa tunay na kawan. Wala hong dalawang iglesyang parehong tunay. Marami ang nagtatalo, kami ang tunay, mababasa, Iglesia ni Kristo. Sabi kami naman, Iglesia ng Diyos, mas mataas ang Diyos kay Kristo. Tao lang yan eh, nagdidebate. Pero ang Diyos mula pa noon ay nagtatag ng iglesia hanggang ngayon. Hindi may iglesia noon, may iglesyang panganay, merong pangalawa, may bunso. Wala hong ganun sa Biblia, mga kapatid. Kasi Church of Jesus Christ, Latter-day Saints, ibig sabihin bunso. Ay panganay, ay pangalawa, panahon ni Kristo, sa huling kapanahunan, bunsong iglesia. Wala ho, isa lang po yan.
Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Isa lang po ang tunay, mga kapatid. Hahanapin natin yan, mga kapatid, mga taga-subaybay. Sana kung meron ngayong bagong tagapanood, ay maging pasimula ito at tuloy-tuloy ang inyong pagsubaybay sa programang ito. Ang ginagamit ng Panginoon upang gabayan ang kanyang iglesia na pinalaya niya sa kanyang pagkaalipin ay ang mga propeta. 3:7 ng aklat ng Amos, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin maliban kanyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya sila tinawag na propeta sapagkat yung mga nangyari sa hinaharap, pauna ng sinasabi ng Diyos. Kaya pag nagsalita ang taong iyon, nagnagamit ng Diyos, at nangyayari pagkaraan ng ilang araw o buwan o taon, tinawag silang propeta sapagkat paunan lang sinasabi kung ano ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Sa aklat ng Apokalipsis ay dito inilarawan ang tunay na iglesia sa pamamagitan ng isang babae, 12:1 ng Apokalipsis. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang ulo ay may isang putong 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. Mga kapatid, ito po ang paglalarawan, lahat ng mga tagapagturo ng Biblia ay nag-a-agree doon na ito ay naglalarawan sa tunay na iglesia. Maliban na lamang doon sa akala nila ito ay si Birhen Maria na ginawang literal, abay imposible naman po dahil yung babaeng yan, kung ating babasahin yung konteksto, mga kapatid, ay nakatuntong sa buwan at nadadamitan ng araw. Tapos sa kanyang ulo ay mayroong 12 bituin. Gaano ba kalaki yung bituin? So, ibig sabihin, ito ay symbolical na itong babaeng ito ay kumakatawan sa iglesia. Jeremias 6:2, ang magandang at maayos na anak na babae ng Sion ay pupuksain ko. So, ibig sabihin, yung Israel tinatawag na anak or babae, anak na babae ng Sion. Kaya nga may sabi siya sa talata na pagka hindi sumunod ay pupuksain. Sinabi sa Sion, ikaw, Isaiah 51:16, sinabi sa Sion, ikaw ay aking bayan. So, ibig sabihin, may mga talata talaga sa Biblia na ang babae ay, o ang iglesia ay inihahalin tulad sa babae. Maging si Apostol Pablo sa 2 Corinto 11:2 ang sabi, sapagkat kayo'y itinangda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y may iharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya nga ang huwad na babae or babaeng patutot sa Apokalipsis din, ito po ay kumakatawan sa huwad na iglesia. Tinatawag po siyang prostitute, mapangalunya. Ano ang ibig sabihin ng pangangalunya? Santiago 4:4, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang isang pangangalunya ay yung gumagawa ka ng mga makamundong bagay. Nasa tunay kang iglesia, pero gumagawa ka nito, yun ay isang espiritual na pangangalunya. Kaya dito po ay pinakikita sa atin ang dalawang uri ng babae, pure woman
represents pure church. False woman represents false church. Kaya, kung ikaw ay gustong isang lalaking mahilig sa babae, mapakiapid, sino ang mas madaling makarelasyon dyan? Siyempre, yung prostitute. Isang kalabit mo lang yan, titigan mo lang yan. Naalala ko doon sa Cubao nag-aaral ako ng After Effects. Pagdating ng lunch, kumain ako doon sa Jollibee. May tumabi sa akin. Kahit saglit lang daw Tinignan ko, maganda din. Sabi, pinagalitan ko Sabi ko, alam mo, ang bata-bata mo pa. Huwag mong sayangin yung itsura. Kasi kuya, naloko ako sa Dubai. Kailangan ko makabalik. Wala akong mga panglakad ng pinakita yung ID. Sabi ko, walang na bang ibang paraan? Bakit gagamitin mo yung Nasir mo na. Umalis na walang paalam Sabi ko, sinasayang mo yung alam ba yan ng mga magulang mo? Kasi maganda siya Nasir mo na ko, hanapin mo ka ako yung Seventh-day Adventist kung makauwi ka sa inyo. Magpa-Bible study ka. So, kung ikaw gusto mong may asawa ka, mangkabit ka, mas mahirap ka hindi ka makakapuntos pagka doon sa makamatino ka, manliligaw. Subukan mo doon sa mga kalad ka rin. Madali. Kaya nga siya ay naging kilala bilang isang babaeng patutot. Itong tunay na iglesia, siya sabi ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. Dapat maintindihan ito ng ating mga bagong babautismuhan. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Sabi nga natin, simbolikal, ang tunay na bayan ng Diyos nagpasimula sa iglesia sa ilang. Ito yung Israel. Ito yung dalisay. Ito yung tunay na minamahal na bayan ng Diyos. Nagpatuloy ito hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit nagbubuntis? Sino yung bata? Ang Panginoong Jesus, ang batang pinagbubuntis nito. Pero hindi ito si Maria, kundi si Kristo ay galing sa lahi ng mga Hudyo. Sa lahi ng Israel. Doon nang galing ang lahi ng Panginoon sa kanyang pagiging tao. At yung dragon, na galit at nag-aabang upang lamunin ang bata, ay kumakatawan doon sa ika-4 na hayop na kumakatawan po sa imperyo o sa kaharian ng Roma. Kaya nang si Kristo ay ipanganak, mga kapatid, ang naghaharing kaharian ay ang Roma. Ginamit si Herodes, si Pilato, at mga kawal Romano para ipapatay yung bata. Pero iningatan sila ng Panginoon. Natupad ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang siya po ay nangaral at tumawag ng mga alagad. At hanggang sa pagtatagumpay sa cross, siya ay umakyat sa langit at babalik sa inyo at para sa inyo at sa akin, sa ating lahat. So, dito ay makikita ho natin, mga kapatid, medyo malalim, pero uunti-untiin ho natin. Bakit nakaputi? Sapagkat ang puti ay kumakatawan sa dalisay na pananampalataya. Nakatuntong sa buwan, ang ibig sabihin ay ang foundation ng doktrina ay ang Biblia. Nakadamit ng araw, ibig sabihin yung dalisay, nakatuwiran mula sa Diyos, ang kanyang taglay ng tunay na iglesia. May 12 bituin sa pamamagitan ng 12 alagad na ng 12 lahi ng Israel na ipinagpatuloy ng 12 alagad sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung batang iglesia na nakaranas ng pag-uusig ng katatapos lang niyang lumabas. Bakit? Sa 12:13, nang makita ng dragon, inusig niya ang babaeng na mga anak ng sanggol na lalaki. Tumakas ang babae sa ilang at doon ay ipinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya'y alagaan
nila ng 1,260 araw. Ang nangyari sa babae, hindi po siya na pagtagumpayan ng dragon. Pagkapanganak, yung babae, ang siya bayang itinago, binigyan ng pakpak at nagtago sa ilang sa loob ng 1,260 araw. Ibig sabihin, yung tunay na iglesia ay medyo magkakaroon ng karanasan na mawawala sa history. Hindi natalikod, kundi nagtago, iningatan ng Diyos sa isang ilang na lugar, sa isang yugto ng panahon. 1,260 araw. Sa propesiya, mga kapatid, ang isang araw, ang katuparan nito 1 taon. Ezekiel 4:6, aking itinakda sa iyo 1 araw sa bawat taon. Tingnan po natin, mga kapatid, yung 1,260 days, ibig sabihin 1,260 years. Tingnan po natin kasi ang karanasan ito ng iglesia. Kaya nga, kung mayroon pong nag-aangkin na tunay na iglesia, ng mga taga-subaybay natin at mga nandito sa ating kalagitnaan, kung hindi ito ninyo maipaliwanag sa history ng inyong simbahan, ay magduda na hindi kayo yun. Sapagkat ang Seventh-day Adventist ay tumutukma sa kasaysayan at sa katuparan ng propesiya. Medyo siguro sa ilan ay medyo mahirap masundan. Pero sa tulong ng Panginoon, ito ay makakatulong sa atin. Advantage pwede itong i-replay ng ating mga taga-subaybay sa internet. Kailan nagpasimula yung 1,260 years, mga kapatid? Mayroon pong tinatawag na Justinian Decree. Ang layunin po ng decree na ito, ang sabi dyan, ang ulo ng iglesia ang tunay na mabisang tagapagwasto ng mga taong sumasalungat sa doktrina. Dumating ng ika-4 na hayop, ang ika-4 na kaharian, yung imperyo ng Roma, na merong isang leader, religious leader, sa bansang yan. Kaya may tinatawag na, dyan lumitaw, yung Iglesia Katolika Romana. Marami pong sumasalungat, hindi sumasang-ayon. O inyong titingnan ang kasaysayan, yung mga kaharian na napakapalibot doon sa Western Europe, mga kapatid, ay hindi nakikipagkaisa. Gustong lumaban. Para walang makalaban, ay nagkaroon ng decree. Pinutungan ang kauna-unahang Papa sa Roma, si Pope Sylvester. Nilagyan ng kapangyarihan na anupat kaya niyang baguhin ang kasulatan, kaya niyang baguhin ang kautusan. Pag nagsalita siya, mas mataas kaysa Biblia. Kaya doon nagpasimula ang tinatawag na Justinian Decree noong 538 AD. Ang sabi ng propesiya ay 1,260 years ang babae ay magtatago. Kaya mula 538 up to 1798, to be exact, yan po yung taon, haba ng yugto ng panahon na 1,260 years na mayagpag ang kamaliang doktrina na pinangunahan ng Iglesia Katolika Romana. Binago ang kasulatan, pinasunog ang Biblia. Mga kapatid, marami ang mga martir, marami po ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya ang pinatay. Kaya nga, sa ibang talata ng Biblia, sa Daniel, ang sabi doon sa 1,260 years na yan, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yung time, isang panahon, 1 year, 360 days. Mga panahon, 2 years, 720 days. Kalahati ng isang panahon, kalahating half year, 180 days. Pag sinusuma po yan, 1,260 days. Si Daniel at si Juan Revelador
na hindi naman magkakilala ay parehong pinagpakitaan ng Diyos kung papaano ang propesiya sa tunay na iglesia ay makakaranas ng mga ganitong pag-uusig. Kaya nga tayo mga Seventh-day Adventist ay nasusundan ho natin ito. Kung nyo mapapansin, ang pinakamahilig mag-aral ng propesiya sa Biblia ay ang Seventh-day Adventist sapagkat ito po ay nagsisilbing ilaw sa isang landas na madilim ang pag-aaral ng propesiya para makikita nating maliwanag kung asan tayo naglalakad. Sa isang paraphrase version, mga kapatid, ang Revelation 12:17, sabi diyan, nagalit ang demonyo at umalis upang digmain ang panghuling araw na iglesia. Yung iglesia na nagpasimula, ang kanyang huling kasaysayan ay makakaranas ng pag-uusig. Hindi ito natitrace ng iba, mga kapatid. Manapa ang mga iba't ibang mga denomination, sekta sa ating kapanahunan, abala sa paghahanap ng katotohanan, pero ang alam ng iba ang paraang alam nila. Kailangan ang pangalan mo mababasa sa Biblia. Pag nabasa, yun na. Mayroong tatanong sa akin, bakit wala akong nababasa ang Seventh-day Adventist sa Biblia? Sabi ko, ano ang nabasa mo? Iglesia ni Cristo ang nabasa ko. Nabasa na mo na ba ang Iglesia ng Diyos? Oo. Sino sa inyo ang totoo? Hindi na sumagot. Pareho mabasa eh. Nakadepende lagi sa mababasa. Dami nilang mababasa. Sino sa inyong mababasa? Ang tunay. Pupunta rin doon sa doktrina. Hindi pala yung pangalan. Kaya nga, maraming mga talata sa Biblia na pinagpipitas. Sa mga naghahanap ng katotohanan ngayon, tigilan na natin yung pagpipitas ng mga pangalan. Madali hong gayahin ng kaawayan. Kaya nga marami po ngayon mga naglalakad, pag may nakatalo sa kalsada, pag mayroon nakadiskusyon sa kalsada, lalabas ng tsawa, pulis ako. Yung pala, peke. Marami mga eding peke, mga kapatid. Marami akong nakasalubong, jeep. Ang nakalagay doon, Lamborghini. Bah, ano pa yung mga logo na nasa, may napicturean kami ni Leo eh. Ferrari, jeep eh. Hindi ka mo't pinangalanan ka at napakaganda ng pagkaukit sa iglesia, ay tama na. Kaya titingnan ho natin ang identity ng tunay na iglesia, mga kapatid. Sa Biblia ay hindi pangalan ang pinagbabasihan, sapagkat ang pangalan sa Mateo 24, kung ating iso-shortcut ang mensahe at nilalaman ng talata, gagamitin ni Satanas sa pagdaraya. Awit 139:20, gagamitin ng kaaway sa walang kabuluhan at nangyayari na nga sa ating kapanahunan. Manapati, tingnan natin ang paghahanap sa tunay na iglesia sa kanyang kasaysayan at ayon kung ito'y tumatama ayon sa propesiya. Makakaranas sila ng paglipol, sabi ng Daniel 7:25. Lilipolin ang mga banal. Kaya nga, nung may nakausap akong saksi ni Jehovah, kung kayo ang tunay na iglesia sa kasaysayan, anong doktrina nyo ang naapektuhan sa panahon ng pag-uusig? Magbigay ka ng isa, walang maibigay eh. Ay hindi kayo ang tunay na iglesia, sapagkat ang tunay na iglesia makakaranas ng persecution. Sabagay ngayon, pinipersecute nila, mayroong bansang bawal na sila eh. No? Pero pag sinabing persecution, hindi lang ito't batat inuusig ka, kundi ano ang isyo? Pagkaapektado ang doktrina at turo ng Diyos, yun. Kaya nga kung titingnan ho natin, meron sana akong video gusto kong ipakita pero masyadong hindi magandang tingnan sapagkat karimari-marim ika nga. Picture na lang. Yung pag-uusig sa mga banal, dumanas po sila ng pagkabihag, ikinulong, at napakarami po ang pinarusahan. May sinunog ng buhay. Ang salita ng Diyos ay kinumpiska at sinunog. Meron pong mga pinapakain sa leon at pinaglaraluan sila sa gitna ng napakalaking arena. Mistula silang mga hayop na masayang pinapanood. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo dapat ay nagiging handa
Minsan inaabot ako ng hiya sa Panginoon. Maliit na problema pa lamang ay nagrereklamo na. Samantalang ang mga martir, ang mga anak ng Diyos, na dumanas ng napakatinding pagsubok, umaawit sila hanggang sila'y mamatay. Kaya sa aming mga babautismuhan, huwag kayong matakot, baka, naku, ayoko na dyan. Delikado pala dyan. Pinapakain pala sa leon. Sila lang yon, mga kapatid, ang pangako ng Diyos, tayo ay bibigyan ng proteksyon ng Panginoon sapagkat ang pag-uusig ay muling mauulit. Baka sabihin ng iba, sinungaling. Tulad nung nag-comment kagabi sa aming live streaming, kawawa kayo. Mali ang alam po ninyo. Hindi ho ito imbento, mga kapatid. Dahil ang isang napakabait na papa, si Pope John Paul II, ay humingi ng tawad. Anong inihingi niya ng tawad? Yung panahon na sa loob ng 1,260 years ay inabuso ang karapatan ng tao, maraming pinatay. Kaya ngayong dyaryo na yan na iniskan po natin, ito ang nilalaman. Manila Bulletin headline, Wednesday, March 15, year 2000. Si Pope John Paul II asked pardon for church centuries of mistakes by Rory Carroll in Rome. Sabi diyan, Pope John Paul II Sunday offered to the world a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecution, and blunders by the Roman Catholic Church. From the altar of St. Peter, the Basilica in Rome, he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and native people. Totoo po sa karanasan, mga kapatid. Ang iglesia na inilarawan sa babaeng dalisay, nawala sa kasaysayan, nagtago sa ilang, ang lumitaw isang babaeng patutot. 1,260 years hanggang saan nagdulo? 1798. Noong 1798, ano nangyari? Nagkaroon po ng utos sa pamagitan ng General Berthier ng France na hulihin yung Pope na pasimuno ng karahasan. Si Pope Pius VI ay hinuli, na exile hanggang sa namatay. Kaya 1798 onwards, mga kapatid, doon nagpasimula ang paglitawan ng iba't ibang mga relihiyon. Bago yung 1798, nakarating sa Pilipinas ang aral ng huwad na iglesia na dala ni Magellan na isang Katoliko. Cross at espada, ang hindi maniwala, patay. Lumaban sila Lapu-Lapu. Mga kapatid, pero nasako pa rin ang Pilipinas ng Spaniard. Nagising tayo sa doktrinang Katoliko. Marami mga relihiyon, lalo na naglitawan, galing sugo sa Pilipinas, galing, ay hindi natumbok ang aral ng Diyos. Manapa ang nakuha ho nila. Yung pamana ng Iglesia Katolika, tinan niyo yung mga malaking simbahan sa mga Catholic Church. May mga nakapaskil na 10 utos. Pag i-focus mo ang 3 utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Kaya marami ngayon, kami ang tunay na iglesia, tanungin mo yung pangilin. Linggo, galing yan sa Katoliko, sa prostitute. Kaya nga isang babaeng yun may hawak na kupa na puno ng alak ng pakikiapid. Lahat ng bansa tumikim sa alak. Doktrina ho yan, mga kapatid. Kasama dyan yung Sunday keeping. Kaya sa mga babautismuhan, kung dati kayo ang alam ninyo'y linggo, pasalamat kayo. Dinala kayo ng Panginoon sa tunay na iglesia. At hindi sa huwad na iglesia, mga kapatid. Kaya nga after 1798, mga kapatid, nagkaroon ng religious freedom, malaya na, namatay na yung Pope. Sabi sa Apokalipsis 13, yung hayop ay nasugatan, na halos mamatay.
Pero gumaling, kasi magaling na uli ngayon. Pero habang naghihingalo, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagtatayo ng iba't ibang iglesia. After ng Dark Ages, mga kapatid, ang Waldenses na nag-preserve ng Bible, nagtago sa mga kabundukan, preserve nila ang Biblia kasi pinasunog na lahat yan. Mga pari na lang at papa at obispo ang may hawak. Tayo ay nakikinig na lang, sikula-sikulorum, hindi natin maintindihan. Pero merong kinamit ang Diyos. Sila po yung mga tinatawag nating Waldenses. Preserve po nila ang Bible. Kaya nakakuha at lumaganap uli ang kopya nito. Isang taong naging kilala sa panahon ng Reformation, si John Huss. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagsunod. Tama yon, mga kapatid. Kaya lang hindi nila natukoy ang buong katotohanan na natakpan ng huwad na iglesia. Dumating at kilala rin natin pangunahin na reformador, si Martin Luther. Itinuro niya na hindi totoo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga indulhensya, kundi by grace, mga kapatid. Ang tao ay maliligtas sa biyaya sapagkat itinuro ng Katoliko na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga indulhensya na bibili. No? Pumasok doon si John Calvin. Itinuro po niya ang kahalagahan ng paglago kay Kristo. Kaya lang ang mga nakuha nilang katotohanan ay pailan-ilan lang, mga kapatid. Dumating yung Anabaptist na nagturo ng baptism at bandang huli ay nakatuklas din ng Sabbath keeping na nakabahagi sa naging daan, kaya nakakuha tayo ng idea, mga Seventh-day Adventist, tungkol sa Sabat. Dumating yung Wesleyan, itinuturo ang kahalagahan ng pagpapakabanal. Merong isang preacher, si William Miller, idiniin naman niya ang kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon. At bandang huli, after great disappointment, ang lahat ng katotohanan yan, kautusan at Sabat ay napunta sa iglesyang nalabi na nagtago sa ilang. Lumitaw sa tamang kapanahunan. Noong 1844 nagsimula ang kilusan at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Kumplito, kaya binasa ng ating kapatid kanina sa Isaiah 58:12, sila ay magtatayo ng mga dating sirang dako, tagapagsauli ng mga lundas na matatahanan. Kasi po ang marami mga relihiyon ngayon naglitawan, imbes na itayo ang aral, ibalik ang utos na kinalimutan, sinira, aba ngayon ay lalaban pa ng debate, wala na ang 10 utos, yung Sabat panis na yan. Anong nangyayari sa iba't ibang relihiyon ngayon? Lumitaw, ang bilis dumami. Sumampalataya, mag-anib ka lang, ligtas ka na. Naninigurolyo ka, tuloy mo lang yan, wag lang sa loob. Kain ka ng baboy, alasigi. Kaya sabi ng iba, magre-relihiyon tayo? Doon na sa madali. Pagkatapos mo galing sa simbahan, pwede ka nang mag-mall, pwede na ka na kung saan pumunta. Eh, ba't ka nga naman pupunta sa Seventh-day Adventist? Pero mga kapatid, ang Seventh-day Adventist, ang tumatama sa katuparan ng nagtagong iglesia, lumitaw sa tamang panahon ayon sa propesiya, ibinabalik ang mga dalisay na aral. Kaya pagka kami po ay nangangaral, katatapos ng aming pangangaral sa Tarlac, ang simbahan doon may katabing simbahan ng Iglesia ni Cristo. Dali ka agad yung tatlo. Tinatakwil na ng magulang. Pag kayo nagpabautismo dyan, wag na kayong bumalik. Ay, nagpabautismo pa rin. Pero nakabalik naman yata. Tinakot lang. So mga kapatid, ang paghahanap ng katotohanan, hindi biro-biro. Kailangan seryoso po tayo. Ang katangian ng tunay na iglesia,
ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Kung ikaw ay doon kabilang sa iglesia na sa halip na itayo at ituro ang kautusan, ay inaapakan mo at binabasag mo ang kautusan ng Diyos, umalis ka na dyan. Mali ang iyong napuntahan, kapatid. Kahit na saang panahon ng mga alagad, nang umakyat ang ating Panginoon sa langit, iniwanan niya sa kanyang mga alagad ang iglesia. Titingnan po ninyo mga kapatid, no? Nang dumating si Kristo, hindi siya nagtayo ng panibagong iglesia. Hinanap niya yung, sabi nga doon sa Lucas 19:10 at 15:25 ng Mateo, hindi ako naparito kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Hindi siya nagtayo ng bagong iglesia. Sabi nagtayo, pero ang ibig sabihin nagtayo ay binangon lang kasi nabagsak. Hinanap niya. Kaya nga mga Hudyo rin ang mga alagad na pinanap niya upang yung mga nagpangalat na mga tupa ay mahanap. Kaya sa panahon ng ating Panginoon hanggang sa panahon ng mga alagad, ang kanilang pangingilin ay araw ng Sabat. Tingnan po ninyo nang umakyat ang Panginoon sa langit, anong araw ang pangilin ng mga Kristiyano? 13:14 ng Gawa. At ng araw ng Sabat sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Pagka naglalakbay sila, pagdating ng araw ng Sabat, pag may dadaanan silang templo o sinagoga, papasok sila, sisimba. Parang si Brother Rocky, iba dapat pupuntahan ito eh. Pero dito nila ng Panginoon, bigla na lang pumasok, nagulat ako. Iba ang sisimbahan yan eh. Ay naghanap ng simbahan. Dito dinala. Mula-mala, mapapadalas yata ito rito eh. Ito isang masigasig nating mga ngaral. Ganon ang mga Kristiyano noon, mga kapatid. Nagpupulong sila, pinahahalagahan nilang araw ng Sabat. Marami nakikinig sa kanila sa 42. At pag alis nila, ay kanilang pinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Marami nagtuturo, sa panahon ng mga alagad, may linggo na. Hindi totoo yun. Bakit? Ay yung mga nakinig sa mga sinagoga, na mga Hudyo at mga Griego, mga Kristiyano. Ang Kristiyano, mga kapatid, ay pinaghalong Hudyo at mga Hintil, may mga Griego. Pero tingnan nyo kung anong araw sila nagpupulong. Pinakiusapan ng mga alagad na mag-sermon uli, kailan? Sa susunod na Sabado. Kung mayroong pagpupulong ng linggo, ay di sana sinabi, bukas. Bakit maghihintay pa na panibagong araw ng Sabat? Di walang pagpupulong ng linggo. Saan galing yung linggo? Doon sa patutot. Prostitute. Kaya wag na po ninyong pahalagahan yan. Lumipat na po kayo sa Seventh-day Adventist. Mga taga-subaybay. Magagalit na naman yung nagko-comment doon eh. Wala kayong magawa, wala kayong microphone eh. Ayan. Ano nangyari? Natupad ba yon? At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ayan, malinaw mga kapatid. Ito'y identity ng tunay na iglesia na nasa Seventh-day Adventist. Kaya nga, kung babalakin natin ang talata, 12:17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ano yung nalabi sa binhi ng babae? Yung tunay na iglesia. Ito yung Seventh-day Adventist Church, the remnant church. Wala nang remnant of the remnant, mga kapatid. Anong katangian? Mga tumutupad sa utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Yan, dalawa. Matuparin sa utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ay ugali niya ang nasa sinagoga pag araw ng Sabat. Si Pablo, ganon din siya. Ugali din po niya, Gawa 17:2. Sabi ni Pablo, unang Korinto 11:1, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Ano ho ba yung ibig sabihin ng patutuo ni Jesus? Apokalipsis 19:10, ang patutuo ni Jesus, ang espiritu ng propesiya. Ito po ay natupad sa katauhan ni Ellen White
Sino po si Ellen G. White? Sabi ng mga iba, ang doktrina nyo galing kay Ellen White. Sabi ng mga miyembro ng Adventist, oo nga, no, paano natin sagutin? Abay, naniwala. Naniwala agad. Brother Johnson, paano ba natin sagutin ang doktrina galing kay Ellen White? Sabi ko, yun bang alam mo? Oo. Mambihira naman, kailangan talaga natin mangaral, Brother Rocky. Paano? Pag may nagsisermon, natutulog. O, tinan nyo. Katabi nyo. Pakikurot nga. Fellowship ito, mga kapatid. Babawian ko kayo. Bala. Huwag nyo na akong invite sa sunod. At least tapos na ako. Nasabi ko na gusto kong sabihin. Pag pinag-aralan yung Biblia, text ng text, tuloy walang naintindihan. Mamaya na yung cellphone. Ano ang papel ni Ellen White sa iglesia, mga kapatid? Hindi ho siya ang naggawa ng doktrina natin. Pag pinag-aralan po natin ang buhay at kung paano nagsimula ang Seventh-day Adventist, pag nag-aaral at nag-uusap-usap sila James White, sila Joseph Bates, sila Jane Andros, o iba pang mga, yung mga lalaki ang nagdidiscovery ng doktrina. Wala'y nakikialam si Ellen White. Pinapakita lang kay Ellen White na tama yung nakita lang katotohanan. Konfirmado. Yun ho ang totoo. Ayon sa kasaysayan, mga kapatid. Sabi ng iba, magandang lesson na rin ito Kasi meron po tayong mga kapatid Hindi na Bible and the Bible alone Spirit of prophecy alone na lang. Mali yung mga kapatid. Mapapagalitan tayo ng sugo ng Diyos. Kung buhay siya, mapapagalitan tayo. Sabi po ni Ellen White, Ellen White wrote extensively, basa ko na ito kanina, on the relationship of her writings to the Bible and the role of the Bible in faith and practice. She wrote, the Bible and the Bible alone is our role of faith. The words of the Bible and the Bible alone should be heard from the pulpit. Kaya yung mga nanonood na tinutulig sa Adventist, galing daw kay Ellen White, hindi po. Siya mismo, dapat sa mga sermon, sa pangangaral, dapat po Biblia. Sapagkat ang sulat ni Ellen White ay para doon sa mga miyembro. Para lalo tayong maging matatag sa ating pong pananampalataya kahit na sa kanyang conclusion. Ang sabi ni Ellen White, the conclusion of Ellen White's first book, published in 1851, set the tone of Ellen White's position on the relationship of her writings to the Bible. So, ibig sabihin, sabi nga natin, ang Biblia ang greater light at ang Spirit of prophecy ay lesser light na nagtuturo sa greater light. So, ang persecution mula sa labas, mararanasan ng bayan ng Diyos. Pero meron ding propesiya na meron din ang tunay na iglesia, ang Seventh-day Adventist, ay meron ding mararanasang manggugulo galing mismo sa loob. Binanggit po yan sa Gawa 20:29 at 30. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Mga kapatid, sa ating kapanahunan, alam po ninyo, merong mas dapat tayong katakutan. Bihira yung nahihikayat sa dating daan. May nahihikayat silang Adventist punta dating daan. Yun yung mga pabugoy-bugoy. Hindi ho totoo na nakakahikayat sila ng matino. Yung mga mahilig magmura, ay nagmumura yung puno, yun, madali. Pero yung matino, hindi na mahikayat. Sa Iglesia ni Cristo, born again, bihira tayong mahikayat dun Pero ang mas nakakatakot yung galing sa loob. May mga position pa dati. Ano ang sabi? Magsisilitaw galing din sa kasamahan ninyo. Kaya kung meron kayong dating kasamahan, tapos kung anong pinagsasabi, huwag nyo naman palayasin. Huwag nyong paniwalaan. Katuparan yan. Tingnan nyo po ang sinabi ni Ellen White. Bilang katuparan na siya po yung katuparan ng tinatawag na espiritu ng propesiya. Sabi po niya sa sinulat niya noong 1893,
Although there are evil existing in the church and will be until the end of the world, the church in these last days is to be the light of the world that is polluted and demoralized by sin. The church enfeebled and defective, needing to be reproved, warned, and counseled. It is only object upon the earth upon which Christ bestows His supreme regard. Bagaman may mga eksistidong kasamaan at meron pong mga lumilitaw na mga panirang damo sa loob ng simbahan, mga kapatid. Subalit hanggang sa katapusan, ito lamang ang iglesyang binibigyan ng Diyos ng pagpapahalaga, ng labis na pagpapahalaga. Kung maririnig ninyo ang ating pamunuan, si Ted Wilson ay nakipag-usap na sa Pope kung ano-anong chismis, walang katotohanan yan, mga kapatid. Minsan umiikot yung mga text. Talagang nakipagkaisa na tayo sa sanlibutan, paniwala din kaagad tayo. Bago natin paniwalaan ang umiikot na balita, kung lumabas sa Adventist News Network, sa ANN. Pero yung mga text na yan, huwag niyong paniwalaan, mga kapatid, mali yan. Ang sabi pa niya dito, has God no living church? He has a church, but it is the church militant, not the church triumphant. We are sorry that there are defective members, that there are tares amid the wheat. Let all be careful not to make an outcry against the only people who are fulfilling the description given of the remnant people who keep the commandments of God and have faith in Jesus. God has a distinct people, a church on earth, second to none, but superior to all in their facilities to teach the truth, to vindicate the law of God. So, sabi ng iba, puro depekto, wala. Puro kapalpakan. Tayo po ay, sabi nga, tayo po ay church militant. Isang iglesyang patuloy na nakikibaka. Wala pa tayo dun sa pagtatagumpay. Darating pa po, kaya tayo nakikipagbaka, mga kapatid. Kaya kung meron pong nagsasabi at sinisiraan tayo, yung mga dating kasamahan natin, tawagan niyo po kami. Kausapin natin. Yun ho yan. Wag na wag tayong lalabas. We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization. For this would mean apostasy from the truth. Sumama ka sa bagong organization, ito po ay pagtalikod sa katotohanan. Nasaan ang katangian ng tunay na iglesia? Dito. Wala nang ikawalong iglesia. Ang ikapitong iglesia sa Apokalipsis, ang Seventh-day Adventist. Wala nang ikawalo. Kaya wala na po tayong paniniwalaang iba pa. Bagaman may mga depekto, siraan dito, siraan doon. Ako, mga kapatid, grabe. Alam nyo, itong siraan ka na wala kang kasalanan ay hindi ka talaga apektado. Binumba ako. Brother Rocky, wala kang kamalay-malay. Matindi. Matindi. Pinasabog. Pero ang kagandahan, ang Diyos di nagpapabaya. May mga sniper na nasa palibot na nakakaalam ng totoo. Boom, boom, boom. Silencer. Brother Johnson, huwag kang papekto. Magtatagumpay kung ano ang totoo. Pero grabe, matinding pagsubok, mga kapatid. Siguro nakakakita sa inyo sa Facebook, nakaka-relate kayo. Kung ako'y may ginagawang kalokohan, hindi ako tatayo rito. Kasalanan sa Diyos yun. Baka biglang mamatay ako dito. Hindi ako maliligtas. Pero bakit malakas ang loob ko? Kakampi ko ang Diyos. Mga kapatid, kung kayo man ay makakaranas ng pag-uusig
na para bagang hindi pangkaraniwan, manghawakan tayo. Kaya dapat tayo nag-iingat, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi pa niya, when anyone is drowning apart from the organized body of God's commandment-keeping people, when he begins to weigh the church in his human scales and begins to pronounce judgment against them, then you may know that God is not leading him. He is on the wrong track. Kaya yung mga nagbibintang at nagpapasama sa iglesia, mga kapatid, tigilan na ho natin yan. Sabi ng aklat ng Juan 2:19, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silay'ng lahat ay hindi sa atin. Mga kapatid, layasan natin ang huwad na iglesia. Yan yung babae na ipinakita kay Juan Revelador, nakasakay sa isang halimaw na pula na puno ng mga pangalang kalapastanganan. Ang babae nakadamit ng kulay obe at ang matingkad na pula, nagagayakan ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay isang kupang ginto na puno ng mga karumal-dumal at mga bagay na kamarunumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan ng isang hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga mahalay na babae, at ang mga karumal-dumal sa lupa. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan ng isang hiwaga. Marami din sa ating mga Adventist apektado. Narito na, ang dami ko nabasang text, ang 666. Tayo pang pasimuno. Anong paniniwala? Sa pamamagitan daw ng isang laser, supercomputer, papatamaan ka sa noo, may tatak ka na sa noo. Tututukan ka sa kamay, may tatak ka na sa kamay. Mga kapatid, hindi ho computer yan. May tatak ang Diyos, may tatak din ang hayop. Ang tatak ng Diyos ay binanggit sa Ezekiel, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa araw ng Sabat. Bakit sa may tatak sa noo at sa kamay? Anong ibig sabihin? Ganito po yon. Deuteronomio 6:6, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa kamay, at pinakatali sa iyong noo. Ano daw yon? Isa pong uri ng doktrina. Ang Diyos binigay sa atin ang tanda, ang Holy Spirit na tatak, na siyang nag-guide sa atin na pahalagahan ang araw ng Sabat. Kaya ang tanda ng Diyos ay ang Banal Espiritu na nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng araw ng Sabado. Magkakabit po yan, mga kapatid. Dahil pag wala ka nun, babaliwalaan mong araw ng Sabat. Pag tinanggap mo yan, may tataka sa noo. Isinagawa mo, may tataka sa kamay. Kasi kung computerized yan, mga kapatid, at isang microchip na ibabaon sa'yo, kahit tagtarin pa ang katawan mo kung ang puso mo na kay Kristo, di epekto yan. Isang uri ng pananampalataya, yung loyalty natin, dapat nasa Diyos. At atin itong ipinaglalaban. May tanda tayo sa ating kamay, mga kapatid. Kaya, kung meron po sa atin, halimbawa na lang, meron pa po dito sa atin na nandito pero hindi nag-decide na magpabautismo. May panawagan po sa atin. Meron mga nanonood sa atin. Saan man kayo naroon? Kung narinig ninyo ang katotohanan ito, mag-comment lang po kayo at makikipag-ugnayan kami sa inyo. Ito po ang panawagan sa atin, mga kapatid. 18:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Kaya ako po ay natutuwa. Itong si Sister Teresita,
Hindi ko man siya tinanong, pero siya na ang nagsabi, Brother Johnson, pwede naman akong mabautismuhan sa Japan, pero gusto ko dito. Kaya may kasunduan kami. Hindi siya aalis na hindi nababautismuhan. Kung po pwede at malapit lang din ang bihisan, abay, mamayang hapon, pwede na rin sumama. At least may camera at video kami. Pero uupo pa rin kami sa isang pag-aaral na masinsinan doon sa mga natitirang doktrina na dapat niyang lubusang matutunan. Huling talata, mga kapatid, 14:12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pamanampalataya ni Jesus. Juan 13:17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Ang Panginoon ay nananawagan sa atin, mga kapatid. Nagpapasalamat sa mga tumugon na babautismuhan ngayon. Manghawakan po kayong matibay. Ang inyong paglusong sa tubig ay hindi ito isang ordinaryong paliligo. Damhin po ninyo sa inyong mga sarili na pagka nandoon na kayo, ay isipin po ninyo na kayo ay humaharap sa Panginoon at pag-ahon ninyo bago na kayong nilalang. Magsama-sama po tayo, mga kapatid, na maghintay sa ating tagapagligtas na nangakong muling babalik at tayo kanyang dadalhin doon sa kanyang inihandang tahanan sa langit na bayan. Pagpalain po tayo sa mga mensaheng ito. Maging inspirasyon ang bawat isa sa atin. Wala nang lalabas sa iglesyang ito. Manapa, magpagamit po tayong may katapatan sa ating Panginoon. Huwag tayong padadala sa mga pagsubok. Ipaglaban natin ang katuntuhan ng ating nakamtan. Magtiis tayo hanggang sa katapusan. Ito ang aking dalangin. Jesus, nangako akong maglingkod sa iyo at ang tanging hiling ko, ako'y tulungan mo. Our closing song, SDA Hymnal, hymn number 214, 214.
Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong pag-ibig. Maraming salamat sa mahimalang kapamaraanan na inyong ipinahayag sa mga taong may malinis na puso kung ano ang liwanag at papaano namin susundan at kikilalanin ang iglesyang inyong itinatag na dapat po namin kaaniban. Panginoon, pinagpala ang bawat isa sa amin sa araw ng Sabat na ito. Muli pong pinaalala sa amin ang mahalagang mga bagay na dapat po naming lakaran at panghawakan. Patuloy namin dinadalangin ang aming mga kapatid na handang tumanggap ng bautismo. Gabayan, ingatan po nawa ang bawat isa sa kanila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gamitin silang ilaw upang ang kanilang sambahayan ay maliwanagan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang iglesyang ito, ang distritong ito, sa kanilang mga panukala, may kinalaman sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi namin magagawa ito malibang wala kayo sa amin. Nagagawa namin ito, hindi sa aming sariling kapangyarihan, kundi sa magitan ng Espiritu Santo. Panginoon, pansamantala, kami ay maghihiwa-hiwalay. Baunin nawa ng bawat isa sa amin ang mga gintong aral na aming napakinggan. Maging kalakasan ng bawat isa sa pagharap ng mga pagsubok na aming patuloy na nakikita sa aming harapan. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Burns with